Hello mga kaunikos and mga kaunikas, welcome back to another tutorial. So ito po yung continuation ng ating Learning Hebrew 101 or Learning Hebrew Alphabet or Aleph Bet to be exact. So nasa pang 9th letter na po tayo. So kung gusto nyo pong matuto ng isa sa pinaka-ancient na language, so pwede nyo pong balikan yung ating mga previous tutorials about it. So nag-umpisa po tayo sa Aleph. So flash ko na lang po sa screen natin yung mga napag-aralan natin, and kung meron po kayong time, paki-check na lang po, okay? So, balik tayo, pang 9th letter na po tayo ng kanilang alpabeto. At yung 9th letter po nila is letter Tet. And it sounds like Te. Te. So, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang printed form. So, ito po siya. Ayan. And ito naman po yung kanyang cursive form. Or ito yung kanyang handwriting. Ito. Okay? Now, ito yung kanyang special vowel system. So, this line po is ta. This is te. Ti. To. Tu. So, hindi ko na po ipapaliwanag yung special vowel system kasi natalakay na po natin itong mga ito sa ating previous tutorials. So, pakibalikan nyo na lang po kung gusto nyo pong matutunan. Okay? Now, ito na yung ating list ng ating mga examples and ipapaliwanag ko sa inyo one by one. Now, this word is ta-im. Taim. Okay? And ang kanyang English translation is tasty or delicious. So, it's up to you kung anong gusto nyong word na gamitin sa isang sentence. Okay? Taim. Uulitin ko po. Now, sa Tagalog, ito ay masarap. Okay? Now, paano natin to isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. So, ganyan po siya. Ta-im. Taim, tasty or delicious, or masarap in Tagalog. Now, proceed tayo sa ating second example, which is tiyul. Tiyul. Okay? Now, in English, ito po ay trip. And sa Tagalog, ito naman po ay paglalakbay. Now, isusulat natin siya ng pakamay and ganito po siya. So, ganito nyo isusulat ang letter Tet ng pakamay. So, curve and then ganyan. Okay? Yud, Vav, and then Lamed. So, ganyan po siya. Tiyul. Tiyul. Trip or paglalakbay. Now, dito na tayo sa word na tov. Tov. In English, good. In Tagalog, mabuti. So, ganito naman po natin siya isusulat ng pakamay. So, ganyan lang po. Tov. Okay? Now, yung ating fourth one is, dito tayo may iba kasi nga, pace of it siya. So, yung pace of it is hindi pa po natin na pag-aaralan. Pag-aaralan po natin siya sa mga susunod nating tutorials. Okay? Now, this is khatif. Khatif, which means snack or merienda in Tagalog. Okay? Now, isusulat po natin siya ng pakamay and ganito po siya. Natatandaan niyo ba yung letter chet na pinag-aralan natin last time? So, ganito po siya natin isusulat ng pakamay. Kung natatandaan niyo, para siyang letter N. And then, Tet, Yud, and then, pace of it is para siyang letter J. Khatif. Khatif. Okay? Now, yung ating mga susunod na examples po ay sentence na. Okay? Para mas medyo ma-elaborate natin and lalagyan po natin to ng nekudot para maging pamilyar din kayo sa kanilang special vowel system. Now, ito naman po yung ating first sentence na ha-im, ze, ta, im. So, this is a question kung nakikita nyo po. Ulitin ko po, ha-im, ze, ta, im. Ha-im, ze, ta, im. Or in English, is it tasty? Or pwede rin po nating sabihin na, is it delicious? Or sa Tagalog, masarap ba? Now, lalagyan po natin ito ng nikudot. Okay? And ganito po siya natin lalagyan. So, this is kamats.
and then Khirik sa Aleph, and then sa baba ng Zayin is Segol, sa baba ng Tet is Kamats, and then Khirik sa baba ng Ain. Okay? So, yung mga binanggit ko po sa inyo, ayun po yung tawag sa mga special vowel system na ito. Itong mga tatlong tuldok po nito, for example, is Segol, this is Kamats, and then Khirik. Itong tuldok sa baba ng mga letters. Okay? Now, isusulat po natin siya ng pakamay, and then ganito po siya. Im, Ze, Taim. Okay? So, ganyan po natin siya isusulat. And, this is Memsufit na hindi pa rin po natin napag-aaralan. And, ganito po natin siya isusulat ng pakamay. And, ipapaliwanag ko po siya kapag nakarating na po tayo sa letter Mem itself. Okay? So, ulitin ko po, ganyan natin siya isusulat. Haim se taim. Is it tasty? Or is it delicious? Masarap ba? Now, kapag tinanong po kayo ng ganyan, so ito na po yung magiging sagot sa baba. Ze taim li me od. So, ulitin ko po. Ze taim li me od. Ze taim li me od, which means it's very tasty to me, or it's very delicious to me, or in Tagalog, ito ay napakasarap sa akin. Okay? Now, lalagyan po ulit natin ng nikudot, and ganito po siya. So, this is Segol, and then, sa baba ng Tet, Kamats, sa baba ng Ain is Khirik, so, sa baba ng Lamed is Khirik as well. Now, this is Shiv'a, dalawang tuldok sa baba, and then, meron po tayong tuldok sa taas ng Vav, which is Cholam. Okay, so ganyan po siya. Ze taim li me od. It's very tasty to me, it's very delicious to me, or ito ay napakasarap sa akin. Now, isusulat po natin siya ng pakamay, and ganito po siya. Ze taim li me od. So, ganyan po. Ze taim li me od. It's very tasty to me. It's very delicious to me. Or ito ay napakasarap sa akin. Okay? And that's all for our tutorial, mga kaunikos and mga kaunikas. I hope kahit papano nakasunod kayo sa ating tutorial for today. And I hope meron na ulit kayong bagong Hebrew words na natutunan, especially yung ating pinag-aralan na letter for today, which is Tet. And kung gusto nyo pong matutunan ang Hebrew language or Hebrew alphabet to be exact, then please don't forget to like and follow my page for more tutorials like this. And kung meron po kayong kakilala na gusto ngang matutunan ang isa sa pinaka-ancient na lengguaheng ito, then pwede nyo pong i-share itong ating tutorial para magkaroon po sila ng idea kahit papaano. And thank you so much po for watching, and thank you so much for lending some of your time in watching this particular tutorial. And I hope makita ko pa kayo next time. Bye-bye!